Isang malaking usapin ang nakatakdang sumalubong sa publiko habang si Diskaya ay nakahandang humarap sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado kaugnay ng mga proyekto sa flood control. Kumpirmado ang kaniyang pagdalo ayon sa kanyang asawa na nagsabing siya ang kakatawan sa Alpha at Omega General Contractor and Development Corporation, isang kumpanyang may kaugnayan sa maraming proyekto na tinatayang bilyong-bilyon ang halaga. Ang kanyang pagharap ay kasunod ng unang pagdinig kung saan ilang inanyayahang kontratista, kabilang ang mga kumpanyang iniuugnay kay Diskaya, ay hindi dumalo. Upang masiguro ang pagiging bukas at malinaw ng proseso, ipinatawag din ng Blue Ribbon Committee ng Senado ang iba pang mga kumpanya gaya ng High Tone Construction, LRTG Builders, Royal Crown Monarch Construction and Supplies, St. Timothy Construction, SunWest, Top Notch Catalyst Builders at Wawaw Builders. Ayon sa mga mambabatas, mahalaga ang pagdinig upang maipakita kung paano naipagkaloob ang mga kontrata at kung nasunod ba ang tamang proseso. Sa loob ng Senado, kapansin-pansin ang iba't ibang pananaw ng mga senador. Isa ang nagsabi na ang pagtakda ng schedule ng pagdinig ay hindi para hadlangan ang proseso, kundi upang hindi magsabay sa briefing tungkol sa pambansang budget. Iginiit niya na ang pangunahing layunin ay manatiling malinaw ang pagsisiyasat at pananagutan. May isa pang senador na nagpahayag na nagsagawa na ng sariling internal review ang Department of Public Works and Highways sa mga questionabling proyekto. Gayunman, may agam-agam dahil para bang isang ahensya ang siya ring susuri sa sarili nito, na ayon sa iba ay maaaring hindi lubos na makapagbigay ng kumpiyansa sa publiko kung walang malinaw na pananagutan. Samantala, nagkaroon din ng pagbabago sa pamunuan ng nasabing kagawaran. Nagbitiw sa pwesto si Secretary Manuel Bunuan na nagsilbi mula pa noong kalagitnaan ng taong 22. Epektibo ang kanyang pagbibitiw ngayong unang araw ng Setyembre. Sa kanyang liham, inilahad niya ang suporta sa advokasya ng administrasyon para sa integridad, transparency at reforma. Kasunod nito ay ang pagtatalaga kay Vince Dizon na kasalukuyang namumuno sa Department of Transportation bilang pansamantalang pinuno ng Public Works. Inatasan siya na magsagawa ng masusing pagsusuri sa buong organisasyon at tiyakin na ang mga pondo ng pamahalaan ay ginagamit sa mga infrastrukturang tunay na nagpoprotekta at nakikinabang ang mamamayan. Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga senador ang pagtatalaga kay Dizon. Isa ang nagpahayag ng buong suporta at nagbigay pa ng pagbati para sa kanyang kalusugan at lakas upang gampanan ang mabigat na tungkulin. Isa pa ang nagsabi na isa ito sa pinakamahirap na posisyon sa pamahalaan at kailangan niya ng malakas na suporta upang maibalik ang tiwala ng publiko. May iba rin na nagsabing umaasa sila na ang reputasyon ni Dizon sa pagiging mabilis at matapang sa aksyon ay makatutulong upang wakasan ang questionableng gawain at magdala ng tunay na pagbabago. Sa mga oras na nagpapatuloy ang mga pagdinig, tumutok din ang mga diskusyon sa pagbubuo ng isang independent body na masusing titingin sa mga proyekto sa flood control. Inaasahan na sisiyasatin nito ang mga nakalipas at kasalukuyang programa, tukuyin ang mga pagkukulang at magrekomenda ng mga hakbang para maibalik ang tiwala ng publiko. Anyway, mga kapupong, mahalaga ang mga susunod na linggo. Sa isang panig, haharap si Diskaya at iba pang kontratista upang linawin kung paano nagamit ang bilyon-bilyong piso ng pondo ng bayan. Sa kabila nito, sinusubok naman sa totoong panahon ang bagong leader ng Public Works upang maipakita na kayang maibalik ang kumpiyansa ng publiko at ng mga mambabatas. Pinapakita ng lahat ng ito ang isang yugto kung saan nakasalalay ang hinaharap ng mga proyektong pang-infrastruktura at ang muling pagbabalik ng tiwala ng sambayanan. Muling nagsalita si Pasig City Mayor Vico Soto tungkol sa lumalaganap na kultura ng pagbibigay pansin at paghanga sa mga kwentong biglang pagyaman, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa mga proyekto ng pamahalaan. Ayon kay Soto, nagiging normal at tinatanggap ng lipunan ang ganitong uri ng pagpapakita ng marangyang pamumuhay kahit hindi malinaw kung saan nagmula ang yaman. Para sa kanya, hindi masama ang pagiging mayaman, ngunit dapat laging isaalang-alang kung paano ito nakamtan o nakuha. Sa isang talumpati, sinabi ni Soto na ang mga kamag-anak ng contractors na may kaugnayan sa malalaking proyekto ng Department of Public Works and Highways tulad ng flood control programs
ay hindi dapat nagpapakita ng marangyang pamumuhay na tila ipinagyayabang pa. Binigyang diin niya na kung ang mga pamilya ng contractors ay nagpo-post ng mamahaling sasakyan at magagarbong bakasyon sa social media, hindi ito dapat tingnan bilang inspirasyon. Sa halip, kailangan natin itong gawing hindi normal at hindi kapuri-puri. Idinagdag pa ng alkalde na ang paglilingkod sa bayan ay nakabatay sa katapatan at responsibilidad. Anumang pagpapakita ng sobrang yaman, lalo na kung ito ay konektado sa mga kontrata ng pamahalaan, ay nagdudulot lamang ng pagkasira ng tiwala ng taumbayan. Ayon kay Soto, tungkulin ng mga opisyal at kaakibat nila na ipakita ang dignidad, hindi ang paghanga sa mga lifestyle na maaaring hindi naaayon sa patas na paraan ng pag-unlad. Inihambing din ng alkalde ang kasalukuyang kalakaran sa nakaraan. Sinabi niya na dati, ang mga tampok sa mga magazine tungkol sa tahanan ng mga kilalang personalidad ay bihira at kalimitan ay bunga ng matagal na pagsusumikap. Noon ang pagbubukas ng kanilang tahanan para ipakita sa publiko ay may kasamang dalangin. Ngunit sa ngayon, mabilis na umuusbong ang ilang pamilya na konektado sa mga proyekto ng pamahalaan. Kaya't maraming nagtatanong kung fair nga bang nakuha ang kanilang tinatamasang karangyaan ngayon. Dahil dito, ikinonekta ng marami ang pahayag ni Soto sa ilang media features na naging viral kamakailan. Kabilang dito sina Corina at Julius na nagpakita ng kwento ng mga individual na may kaugnayan sa malalaking proyekto. Sa isa sa mga feature, ipinakita ang marangyang pamumuhay ng isang pamilya na konektado sa public works, mga mansyon at koleksyon ng mamahaling sasakyan. Sa halip na humanga, marami ang nagtanong kung paano napakadali nilang naabot ang ganoong antas ng yaman. Nabanggit din sa mga online discussion ang pangalan ng isang personalidad na nagpakita rin ng kwentong biglang pag-angat sa buhay at mas lalo nitong pinainit ang usapan tungkol sa malinaw na linya sa pagitan ng tunay na tagumpay at posibleng hindi fair na pagyaman. Sa mga oras na nagsalita ang alkalde, dala ng kanyang reputasyon bilang tapat na lingkod bayan, mas tumibay ang bigat ng kanyang pahayag. May mga nagsabi na ang ilang media personalities ay maaring nagbibigay ng kredibilidad sa mga kwentong hindi nagpapakita ng tamang ehemplo, kundi lalo pang nagpapalaganap ng maling pamantayan ng tagumpay. Sa ngayon, mga kapupong ay nagpapatuloy ang investigasyon sa national level tungkol sa ilang flood control projects ng DPWH. Lumabas sa mga ulat na may kontratang posibleng overpriced o hindi natapos at maliit lamang na bahagi ng pondo ang tunay na napunta sa aktual na proyekto. Lalo nitong na-focus ang atensyon sa ilang contractors at kanilang pamilya na namumuhay ng marangya habang may mga proyektong naiwan. Anyway, mga kapupong, malinaw ang mensahe ni Mayor Vico Soto. Huwag gawing normal ang biglaang pagyaman, lalo na kung ito ay konektado sa pondo ng bayan. Ang dapat pahalagahan at gawing inspirasyon ng bawat Pilipino ay ang mga kwento ng pagsusumikap, katapatan at makabuluhang serbisyo, hindi ang mga palabas ng agarang karangyaan. Sa mga nakalipas na linggo, naging usap-usapan sa publiko ang mga larawan at video na ipinapakita ang marangyang pamumuhay ng ilang kamag-anak ng mga negosyanteng konektado sa mga kontrata ng pamahalaan. May mga kaanak ng mga kontraktor na nagbahagi ng kanilang paglalakbay, mamahaling sasakyan at mga branded na kagamitan. Agad itong napansin ni Mayor Vico Soto at nagsalita siya ng direkta tungkol dito. Sinabi ni Mayor Soto na hindi dapat hangaan ang ganong pagpapakita ng yaman. Ayon sa kanya, gawin nating hindi komportable. Gawin nating hindi ito isang bagay na nakaka-inspire. Ipinaliwanag niya na kailangang kilalanin ng mga tao kung kailan hindi na naaangkop ang ganong uri ng pagpapakita, lalo na kung may koneksyon ito sa mga kontratang pinupunduhan ng gobyerno. Para sa kanya, hindi ang pagkakaroon ng yaman ang issue, kundi kung paano ito ipinapakita at ano ang kahulugan nito. Dagdag pa niya, walang masama kung mayaman kung galing ito sa tapat na paraan. Pero kung may kinalaman ito sa mga proyektong galing sa buwis ng tao, dapat mas maging mapanuri ang lahat. Itinuro rin ng alkalde na marami na ang nasanay sa ganitong uri ng pagpapakita ng marangyang pamumuhay. Sa paglipas ng panahon, nagiging tila normal ito. Binalaan niya na kung magpapatuloy ang ganitong pananaw, mas lalong tatatag ang kultura ng pagtanggap sa hindi ka nais-nais na gawain. Kung gusto nila ng atensyon, ibigay natin, pero hindi paghanga, diin niya. Nagbigay rin ng paalala ang ilang pambansang opisyal. Si Senate Majority Leader Francis Tolentino
ay nanawagan sa mga Pilipino na huwag gawing huwaran ang pagyayabang ng sobra-sobrang kayamanan. Sinabi niya na kung may kinalaman ito sa pundo ng bayan, tungkulin ng mga mamamayan na maningil ng pananagutan. Dagdag pa ni Tolentino, ang sobrang paghanga sa labis na luho ay maaring magbago ng pananaw ng kabataan na baka isipin nilang mas madaling magpayaman sa maling paraan kaysa sa masipag at tapat na gawain. Kasabay nito, iginiit ni Mayor Soto ang transparency sa mga proyekto ng flood control sa lungsod. Inihayag niya na humiling ang kanyang opisina sa Department of Public Works and Highways o DPWH ng mga dokumentong para suriin kung maayos ba ang disenyo at implementasyon ng mga proyekto. Binigyang diin niya na mahalagang may access ang lokal na pamahalaan sa impormasyon upang masiguro na ang mga proyekto ay nakatutugon sa pangangailangan ng komunidad. Dagdag pa niya, karapatan ng mga residente ng Pasig na malaman kung paano ginagamit ang pondo ng bayan, lalo na sa mga programang layong protektahan sila laban sa pagbaha. Sa paglalapat ng dalawang isyu, ang pagpapakita ng luho at ang pangangailangan ng transparency, itinuro ni Soto ang mas malaking usapin, kung paano hinuhubog ng lipunan ang mga bagay na tinatanggap bilang tama. Ipinaliwanag niya na bawat isa ay may papel sa paghubog ng normal na pananaw. Kahit hindi direktang nakikinabang ang mga tao, may mga pagkakataong nagiging bahagi sila ng problema dahil sa pagtanggap o pananahimik. Ang pagkilala rito ay unang hakbang tungo sa pagbabago. Nilinaw muli ng alkalde na hindi masama ang maging mayaman kung galing ito sa tapat at malinaw na paraan. Ngunit kung ang marangyang pamumuhay ay hayagang ipinapakita ng mga may kaugnayan sa proyekto ng pamahalaan, dapat itong maging dahilan para magtanong, ano ang ipinagdiriwang at para kanino? Para sa kanya, hindi lamang ito usapin ng pamamahala, kundi pati kultura. Kung hihinto ang mga tao sa paghanga sa ganitong gawain at sa halip ay makita ito bilang paalala ng mga dapat itama, saka lamang makakamtan ang tunay na pananagutan. Sa kanyang mga pahayag, umaasa si Mayor Vico Soto na mahihikayat ang mga mamamayan na pahalagahan ang integridad kaysa sa panlabas na anyo at tiyakin na ang tiwala ng publiko ay napoprotektahan sa pamamagitan ng transparency at malinaw na aksyon.